Bilang Pilipinas, ang mayroong pinakamataas na bilang ng teenage pregnancy sa ASEAN countries, ay nais itong tugunan ng pamahalaan sa pamamagitan ng Executive Order bilang 141 na nagsasabing bigyan ng prioridad at sapat na hakbang ang pagtugon sa tumataas na bilang ng teenage pregnancy. Kaya dito na nabuo ang programang Protect Teen ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na layong protektahan ng kabataan kasabay ng pagpapabuti sa kalidad ng kanilang buhay. We want to help them para po hindi na maulit sa, kumbaga, kasi ang nangyayari po, intergenerational concern, para sasabihin po sa amin ng isang adolescent mother, ay kasi po yung tita ko ganyan din. Yung nagpalaki sa akin, okay lang naman sa kanila kasi maaga rin silang nagbuntis. So, nangyayari, paulit-ulit po yung problema. So, ayun po yung gusto nating tugunan po. Kasama rin sa benepisyaryo ng programa ang kinakasama ng adolescent mother, maging ang pamilya nito. Ang mga adolescent mother ay ang mga kababaihan na nasa edad 10 hanggang 19 na siyang batayang edad ng ahensya mula sa World Health Organization o WHO. Sa tala ay naunguna ang Calabarzon sa pagkakaroon ng maraming bilang ng teenage pregnancy na sinundan naman ng Central Luzon. Pumangatlo naman sa tala ang National Capital Region o NCR, kasunod ng Central Visayas at Northern Mindanao. Ayon kay Project Development Officer ng Social Technology Bureau Dayan Gianan, sa pagbaba ng bilang ng mga birth mothers na nasa edad 15 hanggang 19 ay siyang pagtaas naman sa mga menor na nasa edad 10 hanggang 14. Gusto po nating matuturin ang community ng mga prevention mechanisms po natin. Also, paano ba nila tutulungan yung mga nandun na sa sitwasyon na to, yung ating mga teenage mothers. Danizel Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network.